Yung pagdiriwang natin ay ordinaryo lang, bahala na sila mag-serve dyan. Pero kapag may mabigat na taong dumarating, nag-uunahan at nagkakainisan kasi gusto nila sila ang bida. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humiram pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong mapapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga tao sa taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating ebanghelyo mula kay San Lucas, kung kahapon narinig natin yung pagtawag ni Jesus doon po sa mga tao, no? Sabi, sumunod ka sa akin, sumunod kayo sa akin, pero sadyang meron po mga taong maraming dahilan para hindi sila agad-agad na tumugon sa panawagan ng Diyos. Sa ebanghelyo natin ngayon, marahil ay mayroong mga tao na tumugon din. Kaya nga sabi po dito, humiram pa siya ng 72. At doon ay pinayaon sila, isinugo silang dala-dalawa sa bawat bayan para maghanap din ng iba pang nagnanais na tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya nga sabi po, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Sagana ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Kaya kailangan tayong magdasal pa ng mga maraming manggagawa. Kung tutusin po, dito sa ating lugar, dito lang mismo, sa San Nicolas o sa parokya natin, ang dami-daming tao. Pero iilan lang tayo dito pag nagsisimba. Kahit linggo, iilan lang tayo. So kailangan ng maraming manggagawa. Iba sa atin kasi, hindi naman manggagawa, attendance lang. Iba sa atin, nagsisimba lang. Iba sa atin, wala lang magawa sa buhay, kaya nandito.
Pero ang kailangan ay maging manggagawa. Sabihin nyo nga po, manggagawa. Kung sakaling magdidesisyon ka na maging isa sa mga manggagawa ng simbahan, lingkod ng simbahan, na ipinagpapatuloy itong gawain na iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad, na patuloy na maghikayat, patuloy na magpahayag ng mabuting balita, ipakilala si Kristo, ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Una-una, hindi ka dapat maarte. Diba, pag may kasama tayo naglilingkod na may kaartihan sa buhay, di ba nakakahadlang, no? Yung arte, ibinabagay yan sa ganda. Kung di ka maganda, huwag ka masyado mag-inarte, no? Kasi lalo kang papangit, no? Pero, di ba, kasi pag pinapaliwanag ni Jesus dito, hindi pwedeng maarte. Kasi sabi nga niya dito, para kayong mga kordero na sa gitna ng asong gubat. Kailangan ang isang lingkod o ang isang manggagawa matapang. Kung katulad ng isang kordero, matapang pero mapagpakumbaba. Matapang pero hindi war freak, hindi away ang gulo. Hindi tayo naglingkod para humanap ng away, magdulot ng away, kundi para mas maging matapang, magdala ng kapayapaan. Yun yung tunay na tapang. Yung kaya mong ibigay ang kapayapaan, pag-ayusin kung ano man yung gulo na nangyayari. Hindi maarte, hindi maselan. Kaya nga sabi, kung ano man ang ihain sa inyo, kainin ninyo. Kung saan kayo patulugin, doon kayo matutulog. Ang importante, may tumanggap sa inyo. Hindi pwedeng choosy. Hindi pwedeng mapili. Okay, minsan sa ating paggawain natin, nagpapasahan tayo kapag hindi yung pagdiriwang natin ay ordinaryo lang, bahala na sila mag-serve dyan. Pero kapag may mabigat na taong dumarating, nag-uunahan at nagkakainisan kasi gusto nila sila ang bida. So, gusto ba talaga natin maging manggagawa? So, ilan lang ito sa mga katangian na dapat nating suriin sa ating mga sarili. Hindi rin pwedeng balat sibuyas. Yung napaka-sensitive. Masabihan lang, maayawan lang, para bang wala na. Iiyak na, lulugo-lugo na. Kasi may mga taong hindi rin talaga tatanggap sa kanila. No? May mga taong hindi makakaunawa. Pero kailangan mas maging malawak ang pangunawa ng isang manggagawa. Hindi pwedeng balat sibuyas. Kasi wala tayong matatapos. Wala tayong mararating. Tandaan nyo, manggagawa tayo. Hindi atin itong gawaing ito, pinagagawa lang sa atin. Huwag nating angkinin na atin. Paggawain ng Diyos, ano man ang mangyari, tatagal yan. Pero kung ito ay gawain lang ng tao, wala itong matibay na maaasahan. Kaya sana po, patuloy natin mapagnilayan ang ebanghelyong ito at suriin din natin na mabuti kung paano ba tayo makakatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tandaan ulit natin, yung pinakaunang bahagi, hindi ka pwedeng mag-isa. Kaya nga sinugong dala-dalawa. Although may mga issues tayo sa buhay, minsan mas gusto ninyong kumilos mag-isa, pero sa misteryo, karunungan ng Diyos, mas mainam na may katuwang sa mga gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen?